Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating pong aralin ay mula sa Aralin Palipunan 6, Quarter 2, Week 7. Ang ating pong competency ay galing sa Milk na ipapaliwanag ang paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa Hapon. Ang pakikipaglaban po ng mga Pilipino sa mga Hapones ay maaari nating hatiin sa tatlong uri. Ano po itong mga to? Yung pakikibaka o paggamit ng armas, ang pakikiisa, at saka ang pagkalinga. Dito po sa pakikibaka, pag-uusapan po natin dito yung ginamit po nila ang mga armas para talunin ang mga Hapones. Sa pakikiisa naman, ito po yung paggamit ng kanilang kakayahan para sa mga pagtulong sa mga lumalaban-laban sa mga Hapones, at yung pagkalinga para sa mga pagkalinga sa mga sugatan o dun sa mga taong naging biktima ng karahasan ng mga Hapones. So, unahin po natin yung pakikibaka. Sa pakikibaka po, ang ating pong naging paraan ng pakikipaglaban sa mga Hapones ay hindi po yung tuwirang laban. Dahil po napansin naman po natin na dahil nga hindi tayo handa sa pakikibakang ito, ay natalo din po ang Pilipinas sa kamay ng mga Hapones. Kung kaya po ang ginamit na taktika ng mga Pilipino ay yung tinatawag nilang guerrilla warfare o yung guerrilla. Ano po ba ang guerrilla? Ang guerrilla po ay mula sa salitang Espanyol na guerrilla, na ito po ay nangangahulugang maliit na gera. Pag sinabi po nating gera, sa Espanyol, ito pong ibig sabihin nito ay digmaan. So ang guerrilla po ay pag-iwas sa lantarang labanan at paggamit ng kaunting bilang, bilis at suporta ng lokal upang talunin ang mas malakas o malaking bilang ng kalaban. Ang ibig sabihin po ng guerrilla, ito po yung hindi nakikipaglaban ng head-to-head ang mga sundalo ng guerrilla laban sa kanilang mga kalaban. Ito po ay para maiwasan yung mga bilang dahil nga mas lamang sa bilang ang kanilang mga kalaban. Sumunod dito, dahil kaunti lamang sila, mas mabilis po nilang gawin yung mga asasinasyon at saka yung paghaharang sa mga lugar o sa mga tauhan ng mga Hapones. Dito rin po ginagamit nila yung suporta ng mga lokal na mamamayan upang sila ikubli para hindi malaman kung sino ang mga gerilyang ito. So yung nasa larawan po natin ay si Kapitan Nieves Fernandez habang pinapakita ang kanyang estilong silent kill. Si Kapitan Nieves Fernandez po kasi ay ang kaisa-isang babaeng komandong gerilya sa panahon ng mga Hapones. Siya po ay mula sa Tacloban, Leyte at isang guro bago nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Pilipino at ng mga Hapones. Dito po, ang kanyang grupo ay tinawag na gas pipe gang. Tinawag po silang gas pipe gang kasi po gumagamit sila ng mga gas pipe o yung mga tubo at pagkatapos ay nilalagyan po nila ito ng pulbura at nilalagyan nila ng pako, kumbaga para pong style ng sumpak. Hinikayat niya po ang 110 miyembro mula sa kanilang lugar sa mga inabuso o inaabuso ng mga Hapones para ipaglaban ang kanilang lugar. Dahil po dito, napatay niya po siya dahil sa mahigit or kulang sa 200 ang kanilang mga napatay na mga sundalong Hapones. Ang kanya pong strategiya, yung tinatawag na silent kill, ito po yung hiwa sa leeg at pagkatapos ay pag-angat ng 90 degrees nito upang pong mapigilan sa sasalita o pagbigay ng tunog pagkapapatay. So, tinawag po itong silent kill. So, dito naman po, papakita natin yung larawan sa 7,641 isla ng Pilipinas na po. Pero nung panahon ng mga Amerikano, sinasabi nila na 7,107 ang isla ng Pilipinas. Okay? Sa 48 isla na masasabi natin na territorial, no? 12 dito lamang ang hawak ng mga Hapones dito sa katapusan ng digmaan. So sa 48, 12 lamang dito yung hawak at pinalaya ng mga Allied forces nang sila ay pumunta dito sa bansa natin. So ano po ba yung masasabi natin tungkol dito? Mayroon po tayong maraming mga puwersang gerilya mula sa Luzon hanggang sa Mindanao. At ito po yung kanilang mga pangalan. So simulan po natin dito sa Luzon. Sa Luzon po meron po tayong 13 na mga grupo ng mga gerilya. So nandito po yung mga pag pinag-usapan po natin guerrilla, ito yung mga dati pong mga sundalong Pilipino at Amerikano na sila po ay nanatiling lumalaban. Hindi po sila napasali doon sa Bataan Death March o kaya doon sa mga sumukong nauna. Okay?
So may mga kinalaman po yung mga Amerikano at Filipino dito na mga sundalo. So yun po yung mga naging guerrilla nila. Pero meron din po siyempre kamukha nung kay Kapitan Nieves na nagbuo sila ng grupo dahil ito po ay kinakailangan o para labanan yung mga pang-aabuso ng mga Hapones. Yan, nandito po yan, 13 yan. Pati po dito sa Palawan, yung Palawan Special, Muico. Ito po yung mga pangalan nilang mga kanilang mga guerrilla. At yung kanila pong sa ilalim, ito po yung kanilang mga naging pinuno. Isa po dito yung Hukbalahap ni Castillo. Yan, nakalagay po yan. Sumunod naman ay sa Visayas. Sa Visayas naman ay meron tayong 15 grupo. Yan. Mula po dito sa kay Adevoso. Yan. Tapos po hanggang dito kay Ingeniero. At dito naman sa Mindanao ay meron tayong 2 grupo. Yung sa Sulu Area Command ni Suarez at saka dito sa 10 Military District ni Fertig. So ito po yung mga puwersang guerrilla na lumaban sa mga Hapones. Sumunod, yung pakikiisa. Paano naman ba nakiisa ang mga Pilipino para po labanan ng mga Hapones kahit hindi sila gumagamit ng mga armas? So sa pakikiisa naman po, ito yung pagsuporta ng mga lokal sa mga guerrilla, pagbibigay ng mga pagkain, ng inumin, o kaya minsan po ay pagdadala ng mga mahalagang mga dokumento o kaya mga importanteng mensahe mula sa isang grupo ng guerrilla patungo sa kabilang puwersa ng guerrilla. Sumunod, ikalawa, pagiging espiya. Ito yung para sa kontra makapili. So, ito na po ba yung ibig sabihin na makapili? Ang mga makapili po ay mga makabayang katipunan ng mga Pilipino. Para maipaliwanag ko pong mabuti yan, ay akin pong ipapakita yung larawang ito. Ito po ikuha mula dito sa website na to. So, dito po, ang mga makapili po ay nagsusuot ng bayong at yung kanilang bayong pong ito ay may 2 butas para sa kanilang 2 mata. Kasi kakailangan nila yung mata nila sa kanilang gagawin. Ang mga makapili po, sila ay binuo ng grupo nila Artemio Ricarte, Pio Duran at Benigno Ramos. Dahil po ayaw nitong si Jose P. Laurel na bumuo ng konskripto mula sa lalaban sa mga Pilipinong ayaw sumunod sa mga Hapones, dahil nga po sa ikalawang republika na tayo, ay sila pong 3 yung nanguna sa pagbuo ng makapili. At ito pong original nila ay mga pinalistang sundalo na dapat manunumpa ng katapatan sa mga Hapones. So mga sundalo po talaga yung original nilang pagkakabuo. Pero sila po ay mas kinatakutan hindi sa pagiging kakayahan nila sa pakikipagdigma. Sila po ay kinatakutan kasi may kakayahan silang ipagkanulo ang kanilang kababayan. Kapag halimbawa po sa isang lugar, sabihin natin na sa isang baryo, kapag ka napag-alaman na may mga puwersang guerrilla dito, ay darating po ang mga Hapones at pagkatapos ay lahat ng mga taga-baryo ay pagsasama-sama nila at lahat ng mga makapili ay papupuntahin para ituro kung sino yung mga kasama sa mga guerrilla. So, para po kumbaga, sila po yung mga espiya nila, itong mga gerillang ito. Itong mga, sa gerillang ito, itong mga kanilang mga makapili. Sila po yung naging parang espiya nila. So, ang ginawa po ng ilang mga Pilipino, sila po yung naging espiya naman sa parte ng mga gerilya. Para po ma-identify o makilala nila kung sino yung mga makapili. Kumbaga po para magkontrahan yung bawat isa. Okay po. Sumunod, ikatlo, pagpapatakas sa mga nakakulong na sundalong Pilipino at Amerikano. Marami pong mga kulungan din ang kanilang mga binuksan, lalo na kapag naging maluwag yung seguridad sa lugar na yon. Yun po ay para mapatakas yung mga sundalong ito na mga Pilipino at Amerikano na naging bihag ng mga Hapones, na kung saan ang karamihan po sa mga nakatakas nito ay sumali rin sa mga grupo ng gerilya. Doon naman po sa ika-4, pananatiling tapat sa harapan ng kamatayan. Para po maipaliwanag ko pong itong mabuti, ipapakita ko po ulit itong pera pong ito, yung nasa 1,000. Yung mga nasa 1,000 pong perang ito po yung mga masasabi natin na 3 martir nung panahon ng mga Hapones. Ito po ay si Jose Abad Santos, si Vicente Lim, at saka si Josefa Lianes Escoda. So ipaliwanag po natin yung kanilang mga nagawa. Unahin po natin si Jose Abad Santos. Sino ba itong si Jose Abad Santos? Si Jose Abad Santos po ay ang Chief Justice ng Pilipinas sa panahon ng digmaan. Pero,
hindi lang siya basta naging Chief Justice. Noong si Quezon at ang kanyang gabinete ay tumakas at siya nagkaroon tayo ng gobyernong in exile sa ibang bansa, ito pong si Quezon ay hinabilin ang pangunguna sa bansa dito kay Jose Abad Santos. Kung gaya po masasabi natin na acting president noon ni Quezon itong si Jose Abad Santos. At siya po ay nagtago-tago noong nasasakop nga yung Pilipinas ng mga Hapones at nung siya po ay mahuli, siya po ay binigyan ng dalawang pagpipilian. Ang una ay makipagtulungan sa mga Hapones o ikalawa ay tanggapin ng kaparusahan kapag hindi siya nakipagtulungan. Dito po ay pinili niya yung ikalawa. Sabi niya, no, mamaya ipapakita po natin yung kanyang binitawang salita. No? Siya po ay dinala ni Kiyotake Kawaguchi sa Malabang Lanao noong ika-20 ng Abril. At noong ika-2 ng Mayo, 1942, siya po ay pinatay dito. So ano po yung kanyang masasabi natin na pinaka kabayanihan sa bahaging ito? Yung pong sa sinabi niya sa kanyang anak na kay Pipito, noong nakasama niya po na nadakip ng panahon na yon, meron pong siyang hinabilin kay Pipito bago po siya hihatid sa kanyang huling hantungan. Ito po yung sinabi niya. "Do not cry, Pepito. Show to these people that you are brave. It is an honor to die for one's country. Not everybody has that chance." So ito po yung matapang na binitawang salita nitong si Jose Abad Santos kay Pipito. Sumunod, Vicente Lim. So alam naman po natin si Vicente Lim, yung bayani po sa dito sa pakikipaglaban sa Bataan. Siya din po ay nahuli. At siya po nung nahuli ay dinala sa Kempeitai headquarters. Ano po bang ibig sabihin ng Kempeitai? Ang mga Kempeitai po ay yung mga military police na po. Kanila pong headquarters ay nasa Far Eastern University. Siya po ay dinala muna sa Far Eastern University at pagkatapos ay na-torture nga doon, lalo na po nung nalaman nila kung ano po yung kanyang naging ranggo noong panahon ng pakikipagdigma ng mga Hapones. At pagkatapos, siya po ay nilipat sa Lumang Bilibid. Pero noong 1944, siya po ay dineklarang missing. Batay po sa testimonya naman, 50 taon matapos ang pangyayaring na missing siya. Ibig sabihin po, noong taong 1994 o 1974, meron pong isang testimonya dahil may nakakita po daw ng pangyayari. Ito ay si Richard Sakakida. At batay kay Sakakida, kasama si Vicente Lim doon sa 50 na pinaghukay nila dito sa doon nga sa mga kanilang mga pinagkulungan ng mga Hapones. Pagkatapos sila po ay pinaluhod at lahat sila ay pinugutan ng ulo. Pagkatapos ay tinapon ang kanilang katawan doon sa hinukay at sila ay tinabunan. So yun po yung batay kay Richard Sakakida na nakakita ng pangyayari. Okay? At ang huli po, ang kaisa-isang babae sa ating listahan, si Josefa Lianes Escoda. Si Josefa Lianes Escoda po yung leader ng Girl Scout of the Philippines na po. Siya po ay at ang kanyang asawa na si Antonio ay pareho po silang tumutulong sa mga Pilipino na nakikipaglaban sa mga Hapones. Paano? Nagbibigay ng pagkain, nagdadala ng mga kinakailangan nila, at kung kinakailangan din po sila ay talagang lantaran talagang pinapakita na hindi sila natutuwa sa mga Hapones. Kaya po ang nauna pong nahuli ang kanyang asawa na si Antonio at pagkatapos po siya ay binitay din. Pagkatapos po nito ay kasama po siyang napit sa Fort Bonifacio. No? At dito sa Fort Bonifacio, kasama ni Lim at saka ng kanyang asawa na si Antonio, dito po ay huli po siya nakita ng ika-6 ng Enero, 1945 na buhay. Pagkatapos po ay nakita nga nilang mga saksi noon na siya po ay talagang na-tortured ng husto ng mga Hapones. Kaya po nung siya ay nililipat sa mga truck para sa ibang lugar, ay wala na pong nalaman tukol sa kanya. So bigla rin po siya naging missing kamukha nung kay Vicente Lim. Sumunod po, yung huli, ay ang pagkalinga. Paano na ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang pakipaglaban gamit ng pagkalinga?
Sa pagkalinga po, lahat ng mga sugatan, lahat ng mga naging biktima ng karahasan, either comfort women yan, o kaya yan po ay nakaranas ng torture at nakatakas, o kaya naman po ay minamaltrato ng mga Hapones, sila po ay nagpapakita ng kanilang pagkalinga sa pamagitan ng paggagamot sa kanila na po. At pangalawa naman ay pagbisita sa mga nasa piitan. Dito po naging tanyag din si Jose Fallanes Coda. Lagi po siyang pupunta sa mga piitan ng mga POW para bigyan sila ng mga pagkain at the same time po ay para mabigyan na rin ng mga impormasyon. Kung kaya nga po dahil sa kanyang mga nagawang ito, siya po ay tinorture ng gusto ng mga Hapones. So yan po ang mga iba't ibang kaparaanan. So ulitin lang po natin, 3 kaparaan ang ginawa ng mga Pilipino para sa kanilang pakikipaglaban sa kalayaan. Palaban po sa mga Hapones. Ang una, pakikibaka o paggamit ng armas. Ang ikalawa, yung pakikiisa sa mga lumalaban sa mga Hapones. At ang huli ay pagkalinga sa mga sugatan at saka sa mga naging biktima ng mga Hapones. Ulitin po natin, ang ating pong competency ay naipapaliwanag ang paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa Hapon. Ito po si Teacher Bong nagsabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.